Hi, Kapishwan. Ako pala si Jason, taga Bohol. Ah, Nag-start ako ngayon ng ah, fish pond ng tilapia. Ah, ako po ay isang hobbyist, aquatic hobbyist. Naka-breed na ako ng gapi, koi, goldfish. Nadaanan ko na lahat ng ah, hobbies ng pagiging aquarist. Sa ngayon, um, naghahanap ako ng sideline na kasi ang hobby ko, gumagastos lang ako. Yung mga hobbies ko na gumagawa ko ng aquarium, tsaka nagbubuhay ng mga goldfish, gapi, mollies. Um, Nakaka-enjoy pero wala siyang return ba. So, ngayon, nanonood ako sa YouTube, meron ako nakikita na yung mga tilapia, wrasse, yung recirculating system, tsaka yung biofloc. Nakita ko sila, eh, hindi siya nakaka-enjoy kasi maraming parameters ang tinitingnan. Pero effective naman siya kapag successful ka. Mayroon din profit, kaso lang para ka ring may trabaho. So, yung target ko ngayon is mag-hobby lang ako na mapatuloy ko yung hobby ko na meron akong sideline konti. Kasi ngayon, nag-work from home lang ako. Nagtatrabaho lang ako sa bahay. Minsan wala akong ginagawa. Tapos minsan yung asawa ko, kapag marami na ako aquarium, marami na akong isda, tumataas yung gasto ko. So, ngayon, gumawa ako ng fish pond. Gusto ko lang i-share sa inyo paano ko ginawa. Nakalimutan ko na i-document sa simula hanggang matapos. Pero rest assured, meron akong susunod na gagawin dito, i-document ko. Yan, kapag nasimulan namin yan, i-document ko, i-share ko paano ko ginawa. Ngayon, ito na yung functioning ko na fish pond. Sukat nito is 2 meters and half by 2 meters and half. Tapos yung deep niya is 3 feet. Yung 1 meter lang yung depth. And nag-start muna ako ng 150 muna na tilapia. Kasi bago siyang pond, hindi pa siya mature. Mag-apply ako ng wrasse kapag nakita ko na yung biofilter ko is tama na. Ngayon, isa pala yung natatakbo ko na biofilter. Isa lang tong isang sira na refrigerator, tapos nilagyan ko lang ng yung kasi sa likod namin marami kaming shell ng talaba. So yun to yung ginawa ko. Itong shell ng talaba to, galing to sa farm ng talaba, hindi na nila ginagamit. So hiningi ko na lang, nilagay ko dito. At ang filtration system ko, ito, mahina lang, hindi yung katulad ng mga ibang yung rush talaga na malakas yung filtration nila. Yung idea kasi nito is pinamature ko muna yung yung pond ko. Ano ba yung maturation ng pond? It means that successful na yung nitrogen cycle ng pond nyo. Kasi yung nitrogen cycle, importante yun. Lalo na kapag sa environment ng isda. Kasi yung environment ng isda, yung waste nila, yung tae nila, nandyan lang sa environment nila. So, kailangan nila ng nagbe-breakdown yan. Kasi kapag marami ng yung waste nila sa fish pond, nagiging ammonia na yan. So, kapag wala yung nitrifying bacteria na tinatawag, hindi siya ka-convert ng hindi siya magko-convert ng nitrate at nitrite.
bakit kailangan na i- kailangan na i-convert ang ammonia to nitrite? Kasi yung ammonia, lethal yan sa isda. Kunti lang yan per meat. Yung kunti lang yan na nandyan sa fish pan mo. Yung malaki na yung epekto yan sa isda mo. Aangat na yan sila para silang nawawalan ng oxygen. Tapos hindi na kumakain. Yung minsan nagkaka-ammonia borne, meron silang sugat na hindi gumagaling. So importante talaga na yung maturation ng yung ng pan mo. Nakikita ko nga doon sa yung mga nagsisimulan ng RAS ng biofloc is na-amaze ako kasi 3x3 yung 9 cubic 9 meter cubic, nilalagyan nila agad ng malaking biomass. Ibig sabihin biomass is yung capacity ng isda. Nilalagyan nila ng 1,000 agad. Wala pa silang nitrifying bacteria nun. Yung pan nila bagong gawa, walang nagko-convert ng ammonia. Tapos nagugulat sila bakit umangat na yung isda nila kahit maraming aeration. Yun yung dahilan, kasi malaki na yung ammonia, walang nagko-convert. So hindi ba lethal yung nitrate? Lethal pa rin yan kapag marami, pero hindi masyadong lethal. Pero natatanggal yan, lalo na kapag may plants ka nilalagay, katulad ng dito na isa kong filtration. Ito nakakonect doon sa pan ko. Ito lagyan ko ng plants, yung kangkong lang yan yung nag-eliminate kahit konti ng nitrate. Tapos pwede pang kainin. So maganda kasi yung i-mature mo pa yung pond mo. Wag mo nang lagyan ng maraming isda kasi una, hindi makakasabay yung biofilter mo, kasi yung nitrifying bacteria wala yan sa tubig, hindi yan free floating. Yung nitrifying bacteria hindi yan wala yan sa tubig mismo, nandyan na yan sa surface ng pond mo. So yung surface ng pond mo is yung tulad sa nito, for example 2.5 square meters, so nalagay ito sa mga 4 cubic meters. Sobra konti yung surface na to, yan lang yung merong nitrifying bacteria. Tapos lagyan mo ng 1,000 na isda, hindi kaya yung bioload kasi maliit lang yung surface ng pond mo. Hindi naman pwede na ilagay mo yung mga media sa pond mo mismo kasi liliit na yung lalangoyan nila. So yan kagagawa ng sump system. Sump system, it means na nasa labas yung mga media filter mo. Palalakihin mo ng area pero sa labas ng pond mo. Kaya nilagyan ko nito ng mga shell kasi dyan sa shell ito, lalaki na yung surface area ng pond ko, kasi sa every shell na to marami nang didikit sa mga shell na to na nitrifying bacteria. So kapag nag-mature na to, pwede na ako makakalagay ng malaking load doon. Pwede na ako makalagay ng 1,000 na tilapia. Ngayon 150 lang yan, starting lang yan, for maturity lang, para mag-build up lang yung biofiltration ko dito, mag-build up ng nitrifying bacteria. Yung ginagawa ko lang ngayon is every 1 week meron akong drainage doon banda na naka timing lang yan na 30% lang talaga yung kuha niya. So i-on ko yun, tatanggal yung 30% every week. Tapos lalagyan ko naman ng bagong tubig. So habang ginagawa ko yan, siguro gagawin ko mga 6 months
habang lumalaki din tong mga tilapia ko dito, kapag lalaki na to, mga 6 months, kukuha ako ng mga babae dito. Ilalagay ko dun sa kabila. Dun ko sila i-groom para maging brood ko. Para sila yung magiging breeder ko ng mga babae. Lagay ko sila dun. Tapos, order na naman ako ng bagong batch. At tapos ito i-release ko. Bibenta ko dun sa mga kapitbahay namin. Magkuha ako ng batch bago. Tapos kukuha ako dun ng lalaki. Ilalagay ko dun. Dun na sila. Lagi na silang umaanak. Tapos kapag nakakaanak na sila, ilalagay ko naman dito sa grow out pond ko. So, ganun yung system ko dito ngayon. Gusto ko lang i-share to kasi minsan kasi merong misinformation na nakita ko sa YouTube. Kawawa naman yung iba, excited. Tapos nagkaroon ng problema kasi hindi nila in-explain ng mabuti yung paano talaga mag-start ng RAS. Ano yung sistema ng yung bioload ba, lalagay mo ng bioload na marami. Nakakadismaya lang kasi magandang hobby to, maganda. Maliit pa ako, gusto ko talaga ng mga isda. Habang malaki ako, 30 years old na ako ngayon, isda pa rin yung hobby ko. So ngayon meron na anak, meron na kailangan gastuhan. So kuha na tayo ng isda na bumabalik din sa atin. So yan yung maganda, yung tilapia. Gusto ko sana yung hito kasi malaki talaga, yung madali lang yung hito palakin. Kaso lang dito sa Bohol wala masyado kumakain ng hito. Tilapia talaga dito. So explain ko konti sa inyo yung filtration system ko ngayon. Yung pump ko nandun, maliit lang yung pump na yan, 300 EP, 300 lang yan. 3,000 liters per hour yata. So sufficient na yan. Bibili lang tayo kapag na okay na si Miss. So galing doon sa loob, pasensya na kasi sa kamay lang. Galing doon sa loob, dito yung intake niya, yun. Tapos binubuga niya doon sa dito, yung old aquarium ko to. Dito niya tinatapon, tapos nag-overflow siya dito sa mechanical filtration ko. Ito, mechanical filtration ko to. Yan. Mga sponge lang to. Dito sinasala niya yung mga mechanical, yung mga hindi nagpapa-clear ng tubig ng aquarium, ng pan. Tapos dito din, bumababa. Ito kasi ginawa ko ganito kasi kinocompensate ko yung oxygen. Yung oxygen na dissolved oxygen niya. Kaya marami akong hulog para nagpo-produce siya ng oxygen. Yan, mga hulog dito. Saka doon. Dito lalagyan ko din yan ng biofiltration. Wala pa ako nakita na available na mahingan ko ng mga shell eh. So yung hindi makita, masyado makita sa nilagay ko, pasensya na kasi sa kamay ko lang to. So yun lang. Tapos kapag may question kayo, comment lang kayo. Tapos subscribe din kasi kapag may question kayo about sa pagbubuhay ng isda. Hindi yung intensive ha, hindi yung marami. Paano yung cycle ng tapos i-answer ko lang din kung ano yung na-experience ko, 30 years experience na pagiging aquarist. So hindi ako nagmamadali na mag-build ng RAS
Kasi yung idea ng pagiging aquarist is gagawa ka ng environment na maganda para sa isda. So, kung target mo na gagawa ka ng environment na maganda para sa maraming isda in a small space, in a tight space, kailangan mo ng malaking biofiltration tsaka magandang maturity ng pond mo para yung bioload na nire-release ng waste food, ng poops ng mga isda, nakakompensate doon. Tapos, nakakompensate doon sa yung makakonvert siya sa nitrate. Tapos, lagyan mo ng konti na yung plants para nakukuha din yung nitrite. Pero, maganda din na mag water change ka. Hindi ko sinasabi na meron kasi ako nakitang post na no water change. Imposible yan kasi yung nitrite na yan, nandyan lang yan. Meron din no water change, pero it takes years para mag-build ka ng nitrifying bacteria niyan at saka i-balance mo yung environment. It means balance is yung bioload mo is tama doon sa biofiltration mo sa nitrogen cycle, nitrifying bacteria. Kaso lang yung target mo kasi maraming isda sa maliit na space. So, magbibuild ka nun ng biofiltration. So, kung meron kayong hindi na masyado naintindihan sa sinabi ko, no problem, mag-comment kayo, tapos gagawa ko ulit ng video answering those questions, and magdo-document ako dito paano ko ginawa yung pond na mura lang para makita niyo paano mag waterproofing. See you guys. See you in the next vlog, documentation of my tilapia pond. Tapos siguro 6 months maglalagay na ako ng 1,000 na fingerlings dito. Tapos lalagyan ko din doon ng air pump. Hindi ko lalagay dito yung air pump kasi gusto ko kasi clear yung tubig ko. Kasi merong iba na hindi clear yung tubig nila, green. Kasi ako, sa akin lang, clean water is clear water. Tapos makikita ko yung condition ng mga isda ko. Hindi ako ba mag-guess ba kung ano nangyari sa kanila, kasi yung isda wala yan sa taas, lagi nandun sa baba yan. So gusto ko clear yung tubig ko, kaya merong secret way, a budgeted way para ma-clear yung tubig nyo. Kung gusto mo makaalam, wait for my next vlog. Thank you guys, bye.